ang pag-harvest o pag-ani ng ating mga inakay sa mga magulang ng mga breeder natin mga kalapatid, isa sa mga pinakamasarap na part sa pag-aalaga ng racing. What's up sa inyo mga kanoo? For today's video, ito mga kalapatids, araw ng Monday. So Monday natin is pahinga day sa mga kalapati natin dahil galing sila kahapon sa training. Rest day nila ngayon mga kalapatids. At the same time, ito yung time para makapagpaligo tayo ng mga kalapati natin, especially itong ating mga warriors. Alright? Kasi sa Sabado, kargahan na ng first lap sa West Derby race namin mga kalapatids. So nakasurvive is 2, 4, 6, 8, 9. 9 na ibon nilalaban at kakarga natin sa Sabado at aabangan natin sa araw ng Linggo mga kalapatids. So bali sa siyam na to mga kalapatid is kompleto naman. Meron tayo ritong super set, may off color tayo. Yung dalawang 3 months natin nandito din. Yung mga old bird natin nandito din mga kalapatids. Ito pa yung dalawa yung off color. So habang nandun sa taas mga kalapatids, yung mga ibon natin, maglalagay na rin tayo ngayon ng mga young birds. So iakit na natin dito yung mga ka-harvest nating warriors natin for 2024 summer race. Yun mga kalapatids, so medyo maluwag to. So konti pa lang yung ibon natin doon na i-harvest, iakit dito. So makakapili sila, kanya-kanya silang mga purchase dito na pagpipilian. Pwede silang mag-widowwood, pwede mag-box purchase, pwede rin silang V-purchase. So papahapyawan ko lang na linis yung flooring natin bago natin sila iakyat dito. So ito mga kalapatids, tapos na tayong mag-recording. So sa phone na ako nagre-record ng mga ring band nila, kung saan parents, lahat ng para di tayo malito mga kalapatids sa pagdating na ng karera. Ito sila mga kalapatids, more on tayo, blue bar saka checkered. Ala tayong off color na gaano. Sa susunod na breeding pa siguro tayo magkakaroon dahil meron tayong bagong ibon dyan na makikita nyo soon na off color mga kalapatids, So, bali 10 na pieces to. So, starting today, matututo na sila maging independent mga kalapatids. Gawa ng ala ng magulang na magpoprotekta at gagabay sa kanila pagdating natin dun sa taas. Alright? Matututo na sila dun, makisalamuha sa ibang ibon, makipag-agawan ng patuka, makipag-abulan ng bahay nila doon na magiging tutulugan nila araw-araw mga kalapatids. So, alam natin ang ibon, territorial. Kaya maaga pa lang, binibuild na natin yung mindset nila na sila ay warriors mga kalapatids. So, unang ginagawa natin mga kalapatids, kapag iakit natin sila dito sa flyer slope, tuturuan agad natin silang uminom sa painuman. Kasi almost 5 to 6 months silang dito iinom. Kaya dapat matuto na sila agad mga kalapatids na uminom dito pa lang sa waterer. Once na inakit na natin sila, para hindi na sila ma-dehydrate pagdating ng mga ilang araw. Kasi kapag di nila nagamay itong painuman natin, di sila makakainom. So tendency, baka ma-dehydrate sila, matuyuan mga kalapatids, ninipis yung katawan, bababa yung resistensya ng mga young bird natin. So gagawin natin, lulusot lang natin yung ulo nila dito, tapos ididip lang natin yung kanilang tuka. Ayan. Kahit 2 beses, pwede na yun mga kalapatids. Ayan.
So, as of today mga kalapatids, hayaan lang natin sila kapain itong bago nilang titirahan. Ayan, medyo natuwa sila. Oh. Nakapagaspas na sila. Unlike dun sa breeder cage natin, hindi sila makakapagaspas ng maayos dun mga kalapatids. Ayan, nag-enjoy yung mga ibon natin. Oh. So, itong first batch natin, today is, hayaan lang natin sila hanggang mamayang gabi dito. Maglaro sila, mamili sila ng mga purchase dito kung saan nila gusto mga kalapatids. And then starting tomorrow, rerekta na natin agad sila sa viewing dito sa 360 natin. Ito gusto nata pumunta ng isa. Oh. Anak na naman ni leader to mga kalapatids. Slate na naman yung kulay. Starting tomorrow, hanggang 2 to 3 weeks, dito natin sasanayin yung ibon natin para makapag-viewing dun sa taas mga kalapatids, ano? Kasi itong mga ibon natin na to is mahaba na yung pakpak. Medyo na late na nga tayo sa sa pag-harvest at pag-akyat dito sa loft. Kaya pwede na natin sila agad turuan. Ayan, oh. Oops. Ang sarap, oh. Mga healthy yung mga young bird natin. Sana hanggang ikarera sila, healthy at hindi sila magkasakit. So, bale nakita nyo sa thumbnail natin, mayroon tayong loft extension. Ayan, papakita ko sa inyo today. So, dapat yung mga ibon natin na to, kasi itong mga club nila, itong club nito, is apa na club, mga kalapatids, ano? Bali, 10 piraso. Ay, hindi pala, meron pa pala doon na i-harvest. Siguro mga 2 weeks pa. More or less, siguro mga 15 birds yung ating, apa, itong mga black ring natin. Bala ko dapat, mga kalapatids, dun sa may bago nating loft, dun sa mini loft natin, ilalagay itong mga to. Problema, kukulay na yung mata. Hindi na saka, etong loft natin na extension na to mga kalapatids is, dahil ang plano natin dito is tapusin siya through scrap materials, yung mga pwede pang mga gamitin ng mga bakal. So, hindi natin ito mamadaliin mga kalapatids. So, ito yung bago nating mini loft. So, medyo may kaliitan lang ito, hindi ito sobrang laki. So, sukat lang yan is 4 feet by 4 feet by 5 feet mga kalapatid. So pang 12 lang na ibon, alright? So mga pang special race, pang puling-puling natin, diyan natin ilalagay. Ayan, oops. Katabi siya mismo ng ng abangan natin dito sa waiting area mga kalapatid. Nakatali lang yan as of now. Tingnan ko lang kung saan maganda ipwesto at saan maganda ilagay. Shoutout nga pala kay Kuya Teng sa kanya yung loft na yan. Kaso nga nagkaroon siya ng trabaho na pang matagalan mga kalapatids. Kaya naman niregalo na lang sa atin to. Oh, di ba? Nagamit pa natin yung loft niya. Kulang na lang nito is mga steel matting, bubong, yung ating trapdoor. So, wala nang to mga kalapatids. Lahat ng viewing area. Kasi nga, pwede tayong mag-viewing doon at the same time, yung magiging viewing area natin dito, which is yung landing board na rin natin. Susun, makikita nyo rin yan kapag nabuo na. Pagtutulong-tulungan lang namin nila Sir Pepong, nila Sir Jay na. So, dito namin siya in-attach. So, magiging yan, medyo magulo pa ngayon kung saan yung pinto, kung saan yung flooring, kung saan yung landing board. So soon malalaman nyo rin mga kalapatids kung paano yung magiging diskarte natin dito. Ayan, ito yung likod na part to. Yung loft extension natin, mini loft lang yan mga kalapatids. Sa ilalim makikita na agad natin kung may ibon tayo kasi yung flooring yan, parang ganito ang mangyayari. Ayan, steel matting. So dito pa lang sa baba, makikita na natin kung may ibon tayo mga kalapatids kahit na hindi natin na-monitor yung pagpasok ng ibon. So, dito ko natatapusin yung video natin today. Yan, sa mga pupunta rito at maglolot visit, pag kayong tatapat dito, matik, malalaglagan kayo ng etchas dito, mga kalapatids, sa tapat na to. So, that's it for today. Maraming salamat sa pagsama sa video natin. Hopefully, as much as possible, matapos na rin itong mini loft natin. Kasi na-excite na ako mga kalapatids, para malagay na rin natin siya ng ibon na panlalaban natin kung kakayanin ngayon taon. Maraming salamat. Happy flying. Ingat mga kalapatids.